So, create na tayo ng mga 3D objects. So, we have a total of 7 major or pag-create ng basic 3D objects. So, 7 sila. That is si box, command, extrude, polysolid, press, pull. And then yung other 3 are more special in creating 3D objects. They are revolve, si sweep, and si loft. So, start muna tayo dun sa 4 na general 3D shapes, si box, extrude, polysolid, and press, pull. Start muna tayo kay polysolid. So, kay polysolid, this is yung, ang itsura nito parang wall na 3D. So, click mo si polysolid, and then, to create a polysolid object, pwede kang gumagamit syempre ng guidelines or you use coordinates kung saan yung mga location ng wall mo. Parang ito si line, yung line command sa 2D drawing. Pwede tayong mag-click ng guidelines or nagko-coordinates din tayo doon, di ba? So, the same dito sa polysolid, pero yung coordinates dito, syempre, 3D. And then, bago ka mag-start ng polysolid mo, you need to specify ano yung lapad ng 3D wall or ng polysolid mo. Kunwari, lapad ng wall mo is 150. And then, anong magiging height ng wall mo? Like, say, 2.8. So, 2.8 meters. Then, enter. So, now, meron ng characteristics yung wall mo. Pwede ka nang mag-start. So, kunwari, let's use this XY plane, yung square na to, as our guideline. Ikulong natin itong XY plane. So, start ka dito, then next point, then next point. So, ito yung end point mo. So, imbes na i-click mo na lang doon, i-close mo para close din. Para at least naka-close talaga yung polysolid mo. Now, you have this 3D object na isang wall. So, mabilis lang gumawa ng wall, no? Using si polysolid. So, ito yung itsura ng 3D object. So, parang wires lang siya or lines lang, no? So, you can change the view using this menu. Sa view menu. Iba pa to dun sa, sa view dito. View menu ito. Ito yung view menu. Itong view na sub-menu sa home menu is ito. Dito ka titingin kung ano ang gusto mong visual style ng 3D object mo. So, kunwari, realistic. So, ito yung itsura ng realistic na view style. Or, mas gusto ko si conceptual. Mas ano yung shading niya. Okay. So, you can use conceptual. Okay. So, that is polysolid. So, let's try naman what if coordinates. Try natin gamitin ang coordinates. So, this square is 20 meters by 20 meters na square. So, let me try yung coordinate system kay polysolid using the same width and height. Since nag-specify na kanina, kung ano yung last na specify mo, yun na din ang ipa-follow niya. Oh, like this one. Yan na din yan. Yun yung 150 and height na 2.8 meters. So, mag-start ako ng polysolid using coordinates. So, na-specify ko na nga yung width and height. So, ano yung starting point ko? Dun sa origin. And that coordinate niya is 0, 0, 0, enter. So, nandun na. Next, ano ang coordinate ko pag nandito? My x-axis is 0, y ko is 20,000, and z ko is 0. So, let's input 0 na x, 20,000. Ay, ba't hindi na gano'n? Pwede, ang coordinate na ilalagay, since dynamic input pala ako, pwedeng na lang, length and then angle. So, for this one, since ina-align ko siya sa y-axis, kung ano man ang ilalagay kong length, siya na rin ipa-follow niya.
Pero kung gusto mong safe, ilagay mo na din yung angle. So, angle from the x-axis, that is 90. So, ilalagay ko, ano to, wait, naglalag siya. So eto na, maglalagay ako ng length, etong naka-highlight na box dito. So, 20,000 and then angle 90 degrees. Ayun na siya. So, next, ano ang magiging coordinates ko dito? 20,000 for the length, angle is 0 kasi along the x-axis. So, ay, 2,000 lang nalagay ko. Anyway. So, anyway, ganun kapag coordinates, no? Then, close. Okay. So, that's for polysolid. Pwedeng guidelines or coordinates. Siyempre, mas madali kapag guidelines. No-brainer move, no?